Magandang araw, ako si Sir D. Vascala at ito na ang ating second lesson para sa ating subject na ethics. Sa unang lesson, pinag-aralan natin yung kung bakit ba meron tayong subject na ethics, at binigyan ko kayo ng introduction tungkol sa ethics. Pinag-aralan din natin ang tungkol kay Aristotle at ang mga key features of morality. Okay, sa ating second lesson, ito ay tatawagin nating standards and dilemmas. Okay. Bigyan muna natin ng introduction ang standard and dilemmas. Sabi, to tell something right in the abstract tells us little. Ibig sabihin yan, kung sasabihin natin na ang isang bagay ay tama sa isang malawak o pangkalahatang konteksto, madalas itong hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon. Ibig sabihin, hindi agad natin naiintindihan kung ano nga ba talaga ang tama na tinutukoy. Kailangan nating ipaliwanag o bigyan ng konkretong halimbawa para mas malinaw ang ibig sabihin ng pagiging tama. Halimbawa, kung sasabihin ko na tama ang paggawa ng kabutihan, medyo malabo pa ito. Pero kung sasabihin ko na tama ang pagtulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, nagiging mas malinaw kung anong uri ng kabutihan ang tinutukoy. Dito, nagkakaroon tayo ng konkretong ideya kung ano ang ibig sabihin ng tama. Pangalawa, sabi dito, to tell what the criteria are for making that assessment, we need a context. Para masabi natin na kung ano ang mga pamantayan para sa isang pagsusuri, kailangan natin ng konteksto. Ibig sabihin, para maging tama at akma ang ating pamantayan, dapat alam natin ang buong sitwasyon o mga pangyayaring nakapalibot sa isang bagay o kaganapan. Sa madaling salita, hindi tayo pwedeng magtakda ng mga pamantayan ng walang malinaw na pag-unawa sa kung ano ang sinusuri natin. Okay, pag-usapan naman natin yung difference between moral and non-moral standards. Okay, dito sa nakaraang aralin natin, nasabi ko na rin sa inyo na medyo nagdi-disagree ako dahil ang paniniwala, ang pagkakaunawa ng marami, kapag sinabi nating moral standards, tamang gawain ang ibig sabihin. Kapag naman tinawag nating non-moral standards, ang pumapasok agad sa isip natin ay yung mga bagay na hindi tama o maling gawain. Pero ang totoo, ang moral standard at non-moral standard ay parehong tumutukoy sa goodness. Okay, moral standard refers to the norms which we have about the type of actions which we believe to be morally acceptable and morally unacceptable. Ang moral standard ay tumutukoy sa mga prinsipyo o pamantayan na ginagamit ng isang tao o lipunan upang masabi kung ano ang tama at mali, mabuti at masama. Ang mga pamantayang ito ang nagiging gabay sa ating mga kilos at desisyon sa araw-araw. Ito rin ang nagtatakda ng ating mga pananaw sa mga isyung may kinalaman sa etika, tulad ng kung paano natin itatrato ang ibang tao o kung paano natin gagampanan ang ating mga tungkulin. Halimbawa, sa ating kultura, ang pagsisinungaling ay tinuturing na mali dahil ito ay lumalabag sa moral standard ng katapatan. Kapag sinungaling tayo, nawawalan tayo ng tiwala ng ibang nawawala yung tiwala sa atin ng ibang tao at nasisira ang ating reputasyon. Ang moral standard na ito ay nagtutulak sa atin na maging totoo at tapat sa ating mga sinasabi at ginagawa. Sa madaling salita, ang moral standard ay parang gabay na nagbibigay direksyon sa atin upang mamuhay ng may integridad at paggalang sa kapwa. Dumako naman tayo sa non-moral standards. It refers to rules that are unrelated to moral or ethical considerations. Either these standards are not necessarily linked to morality or by nature lack ethical sense. Ibig sabihin yan, ang non-moral standard ay mga panuntunan na o patakaran na hindi nauugnay sa tamang asal o moralidad. Ibig sabihin, ito ang mga pamantayan na hindi base sa kung ano ang tama o mali
sa aspeto ng etika o moralidad, kundi sa iba pang mga bagay tulad ng pagiging praktikal, kaginhawahan o personal na kagustuhan. Halimbawa, ang pagsunod sa dress code sa isang opisina ay isang moral standard. Ang patakaran na ito ay hindi tungkol sa kung ano ang tama o mali sa konteksto ng moralidad, kundi ito ay tungkol sa pagiging profesional at pagsunod sa mga panuntunan ng kumpanya. Maaari kang mapagsabihan o maparusahan kung hindi mo sinusunod ang dress code, ngunit hindi ito nangangahulugan na ikaw ay gumawa ng isang immoral na aksyon. Parang ganito, ang pagsuot ng uniform sa eskwelahan ay hindi ay ang pagsuot ng uniform sa isang eskwelahan ay isang patakaran na dapat sundin, pero kung sinuway mo ito, hindi ibig sabihin na ikaw ay gumawa ng isang bagay na labag sa moralidad. Nasuway mo lang ang patakaran ng eskwelahan. Okay, dumako naman tayo sa etiquette na under pa rin ito ng non-moral standards. It refers to the norms of correct conduct in polite society, or more generally, to any special code of special behavior or courtesy. Ibig sabihin, ang etiquette o tamang asal ay isang set ng mga alituntunin tungkol sa tamang pakikitungo sa ibang tao. Hindi ito direktang konektado sa moralidad. Hindi ito konektado sa moralidad, kundi mas nakatuon sa kung paano tayo inaasahang kumilos sa iba't ibang aspeto o sitwasyon. Halimbawa, ang moralidad ay tungkol sa tama at mali. Halimbawa, hindi ka magnanakaw dahil masama iyon. Samantalang ang etiquette ay tumutukoy sa mga inaasahang asal na hindi naman talaga moral na issue, pero importante para sa maayos na pakikisalamuha. Isang halimbawa ng etiquette bilang non-moral standard ay ang pagsasabi ng po at opo sa mga nakatatanda. Hindi ito isang moral na obligasyon. Wala namang masama kung hindi mo ito gawin, pero ito ay inaasahan sa ating kultura bilang tanda ng respeto. Kaya kung may kausap kang nakatatanda hindi ka gumagamit ng po at opo, maaaring ituring ito ng iba bilang hindi magalang, kahit na wala ka namang ginawang mali sa moral na aspeto. Sa madaling salita, ang etiquette ay tungkol sa mga bagay na nagpapadali ng maayos na pakikitungo at pagrespeto sa isa't isa. Ngunit hindi ito nangangahulugang masama na agad kapag hindi mo ito sinunod. Dumako naman tayo sa statutes. Statutes are laws enacted by legislative bodies. The legality of an action does not guarantee that it is morally right. Okay, sabi naman, yung statutes o mga batas ay tinuturing na non-moral standard dahil hindi sila nakabatay sa kung ano ang tama at mali sa moral na aspeto, kundi sa kung ano ang tinatadhana ng batas na dapat gawin. Ang isang statute ay nagbibigay ng malinaw na utos kung ano ang legal o illegal, at karaniwang hindi ito kinokonsidera ang personal na opinion o moralidad ng isang tao. Sa madaling salita, mga batas ay nagsasabi kung ano ang dapat gawin ayon sa batas, hindi ayon sa kung ano ang tinuturing na tama o mali sa moral na aspeto. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng tama dahil yun yung nakatadhana sa batas. Halimbawa, isipin mo na may batas na nagsasaad na bawal magtapon ng basura sa kalsada. Ang layunin ng batas na ito ay upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa paligid. Kung susundin mo ang batas na ito, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay mas mabuting tao na dahil sa moral na dahilan, kundi dahil sa simpleng pagsunod na tinatadhana ng batas. Kung hindi mo sinunod ang batas, maaari kang maparusahan ayon sa mga legal na pamamaraan. Ngunit hindi ito tungkol sa kung ano ang tama o mali sa isang moral na konteksto. Sa madaling salita, yung statutes ay tungkol sa pagsunod sa mga regulasyon ay tinatakda ng batas, hindi sa personal na paniniwala o moral na ideya.
Okay. Dahil dun sa mga lecture na yon, ito ang inyong activity 1. Give at least 2 examples of moral and non-moral standards. Okay, yung activity na yan ay gagawin sa yellow paper. Give at least 2 examples of moral and non-moral standards. Okay, dumako naman tayo sa characteristics of moral standards. When we say characteristics, alam naman natin na ito yung katangian. Okay, ang pag-uusapan natin ay katangian ng moral standards. Ano nga ba to? Una, sabi, moral standards involve serious wrongs or significant benefits. Ang ibig sabihin niyan, ang moral standards ay mga pamantayan na nagbibigay diin sa tama at mali sa ating mga aksyon. Ang mga ito ay nauugnay sa malalim na katanungan tungkol sa kung ano ang nakabubuti at nakakasama sa iba. Kapag sinasabi natin na isang bagay ay may moral na pamantayan, ibig sabihin ito ay may malaking epekto sa kabutihan o kasamaan ng isang tao o lipunan. Halimbawa, kapag nagsasabi tayo ng pagnanakaw ay mali, ito ay dahil sa moral na pamantayan. Ang pagnanakaw ay nagdudulot ng pinsala sa iba, kaya ito ay itinuturing na isang seryosong pagkakamali. Ang moral na pamantayan ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga batas, kundi sa paggawa ng tama, batay sa kung paano ito nakakaapekto sa iba. Isipin mo, halimbawa ang isang sitwasyon kung saan makakakita ka ng wallet na nawawala sa kalsada. Ang moral na pamantayan ay nagsasabi sa iyo na dapat mong ibalik ito sa may-ari dahil ang hindi paggawa nito ay maaaring magdulot ng problema sa ibang taong nawalan. Ito ay hindi lamang isang simpleng batas, kundi isang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iba na nagpapakita kung paanong ang moral na pamantayan ay may malaking epekto sa ating mga desisyon. Okay, pangalawa naman tayo. Sabi, moral standards ought to be preferred to other values. Kapag sinabi natin moral standards ought to be preferred to other values, ibig sabihin nito na mas mahalaga ang mga moral na pamantayan kaysa sa ibang uri ng pagpapahalaga. Ang moral standard ay may prinsipyo na nagtatakda kung ano ang tama at mali. Ang mga ito ay nagiging batayan natin sa paggawa ng mga desisyon at pag-uugali. At kadalasang ito ang nagsisiguro na ang ating mga aksyon ay makatarungan at nakabubuti para sa iba. Halimbawa, isipin mo na may isang tao na dapat mag-report sa trabaho. Pero dahil sa pagdalo sa isang event, nag-decide siyang ipasa na lang ang report ng hindi kumpleto. Kung ang tao ay nagpapahalaga sa moral standards, mas pipiliin niyang tapusin ang report ng maayos kahit na hindi siya makadalo sa event. Ang pagpapahalaga sa moral standard ay magpapasiguro na ang tao ay responsable at maaasahan sa kabila ng mga personal na kagustuhan o convenience. Okay, next, ang ikatlo natin. Moral standards are not established by authority figures. Ang ibig sabihin niyan, ang mga moral na pamantayan ay hindi nakabatay sa mga otoridad tulad ng mga guro, magulang o leader ng komunidad. Hindi sila mga batas na ipinapatupad ng gobyerno o mga patakaran na nagmumula sa mga mataas na posisyon sa lipunan. Sa halip, ang mga moral na pamantayan ay nagmumula sa ating sariling konsensya at sa ating personal na paniniwala kung ano ang tama at mali. Halimbawa, kung ang tao na mas gustong tumulong sa kapwa kahit walang nag-uutos sa kanya, ipinapakita nito na ang kanyang moral na pamantayan ay nakabase sa kanyang sariling desisyon at hindi sa isang otoridad. Kung halimbawa sa isang estudyante ay nagpa siya ng mag-volunteer sa isang charity event dahil sa kanyang sariling pagnanais na makatulong, hindi dahil sa pang-uutos ng guro o magulang. Nangangahulugan ito na ang kanyang moral na pamantayan ay mula sa sariling pag-uugali at hindi sa pamahalaan o ibang otoridad.
Kapag sinasabi nating ang moral standards ay dumako naman tayo dito sa kasunod. Moral standards, dumako naman tayo dito sa kasunod. Moral standards have the trait of universalizability. Kapag sinabi nating ang moral standard ay may trait na universalizability, ibig sabihin, ang mga moral na pamantayan ay dapat na nalalapat sa lahat ng tao, sa lahat ng oras. Hindi ibig sabihin, kung naniniwala tayo na sa isang bagay ay tama o mali, dapat itong ma-apply sa lahat. Hindi lamang sa isang tao o grupo. Ang ideya dito ay ang mga moral na pamantayan ay dapat na may katulad na epekto sa lahat. At hindi dapat hindi dapat mag-iba base sa mga personal o pagkakaiba o sa madaling salita, yung moral standard ay dapat i-apply natin sa lahat, hindi natin pipiliin. Isipin mo na may isang tao na nagnanakaw ng pera para sa kanilang sariling kapakinabangan. Kung naniniwala tayo na ang pagnanakaw ay mali, dapat nating i-apply ang parehong pamantayan sa lahat ng tao. Kaya kung mayroong isang tao na nagnakaw para sa isang magandang layunin, tulad ng pagbili ng gamot para sa isang may sakit, dapat pa rin natin sabihin na mali ang pagnanakaw. Ang ideya ay kahit anong layunin pa ang mayroon ng isang tao, ang moral na pamantayan laban sa pagnanakaw ay hindi nagbabago. Okay, dumako naman tayo sa kasunod. Moral standards are based on impartial consideration. Siyempre, kapag sinasabi natin ang moral standards ay nakabatay sa impartial considerations, ibig sabihin nito, ang mga pamantayan ng moralidad ay hindi dapat nakadepende sa personal na opinion o pakikipagkaibigan. Ang mga ito ay nakatuon sa patas at makatarong ang pagtingin sa sitwasyon, hindi sa pansariling kapakinabangan. Halimbawa, isipin mo na may isang tao na nagkasala sa isang batas ng komunidad. Ang isang impormadong moral standards ay nagsasabing dapat magkaroon ng mga tarungang paghusga. Hindi na ang taong, kahit na ang taong ito ay kaibigan mo o kakilala, hindi mo dapat i-bypass o i-twist yung batas para lamang sa kanya. Ang prinsipyo ng impartiality dito ay nagbibigay ng halaga sa pagtrato sa halaga ng tao ng pantay-pantay, hindi base sa personal na koneksyon. Okay, ang ibig sabihin pati nun, yung moral standards daw, dapat ay walang pinipiling tao, hindi porket kamag-anak mo ay papaboran mo, hindi porket kaibigan mo ay papaboran mo na. Okay, yung last, moral standards are associated with special emotions and vocabulary. Ang ibig sabihin yan, ang moral standards ay mga prinsipyo na nagpapakita kung ano ang tama o mali sa ating mga aksyon at madalas may kasama mga espesyal na emosyon at mga salita. Hindi ibig sabihin, hindi lang natin iniisip yung tama o mali, kundi nararamdaman din natin ito sa pamamagitan ng mga emosyon tulad ng pagkakahiya, galit, o kasiyahan. Halimbawa, kapag may ginawa tayong masama sa isang tao, hindi lang natin iniisip na mali ito, kundi nararamdaman din natin ang pagkahiya o pagsisisi. Halimbawa, kung ikaw ay nag-cheat sa isang exam, hindi lang ito isang paglabag sa mga alituntunin ng paaralan. Nararamdaman mo rin ang pagkahiya o pagka-guilty dahil sa paglabag mo sa moral na prinsipyo na pagiging tapat. Ang mga emosyon na ito ay nagpapalakas sa ating pag-unawa kung bakit ang mga moral standards ay mahalaga at kung paano sila nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, dumako naman tayo dito sa the moral dilemmas. Ano kaya ito? Sabi dito, it is a conflict in which you have to choose between two or more actions and have moral actions. Okay. It is a conflict in which you have to choose between two or more actions and have moral reasons for choosing each action. Ibig sabihin, ito yung sitwasyon kung saan kailangan nating pumili sa pagitan ng dalawang magkaibang desisyon na pareho ay may positibo at
negatibong aspeto at hindi mo alam kung alin yung desisyon ang tama. Imagine na nasa isang ospital ka at may dalawang pasyente na pareho nangangailangan ng agarang operasyon kasi ikaw ay doktor. Ngunit ikaw lamang ang doktor na available. Isa sa kanila ay isang batang estudyante na may pangarap na maging doktor at ang isa naman ay isang senior citizen na may malaking pamilya. Paano mo pipiliin kung sino ang uunahin kahit na alam mong pareho silang may pantay na pangangailangan? Ang moral dilemma ay lumitaw dahil walang malinaw na tama o maling sagot. Ang bawat desisyon ay may kalakip na sakripisyo at resulta, kaya mahirap malaman kung alin ang pinakamakatarungan. Sa ganitong sitwasyon, ang mga tao ay maaaring magdepende sa kanilang personal na prinsipyo o sa moral na pamantayan ng lipunan upang gumawa ng desisyon. Okay, moral dilemmas in the organization. First, senior leaders fail to walk the talk. Ano ibig sabihin yan? Ang moral dilemma sa loob ng isang organisasyon ay maaaring mangyari kapag may mga senior leaders na hindi ginagawa ang kanilang sinasabi. Halimbawa, kung sinasabi ng mga leader na mahalaga ang integridad at transparency, pero sila mismo ay nagkukulang sa mga aspetong ito. Nagkakaroon tayo ng sitwasyon na tinatawag na failure to walk the talk. Isipin mo na lang na sa isang kumpanya na palagi nagsasabi ng kanilang mga empleyado na sila ay committed sa pag-promote ng work-life balance. Sinasabi nila na mahalaga sa kanila ang kalusugan at kapakanan ng kanilang mga tauhan, kaya't nag-aalok sila ng flexible working hours at mga wellness programs. Pero sa katotohanan, ang mga senior leaders ay laging nagtatrabaho ng sobrang oras at hindi nag-aabot ng oras para sa kanilang sariling pamilya. Ang empleyado ay nakikita ito at naiisip nila na hindi nila nakikita ang mga leader na sumusunod sa mga prinsipyo na sinasabi nila. Dito pumapasok yung moral dilemma. Dapat bang manatili ang mga empleyado sa organisasyon na ito kapag ang kanilang leader ay sumusunod sa mga prinsipyo na ipinapahayag nila? Ang ganitong klase ng sitwasyon ay maaaring magdulot ng pagbaba ng moral at tinatawag at tiwala sa organisasyon. Kaya mahalaga na ang mga senior leaders ay magpakita ng tunay na pagsunod sa kanilang mga sinasabi upang mapanatili ang integridad at tiwala sa kanilang pamumuno. Second, leaders often have an irrational sense of entitlement, feelings, I should be allowed to do this or I deserve this. Ibig sabihin, kapag pinag-uusapan ang moral dilemmas in the organization, madalas natin makita ang mga leader ay nagkakaroon ng hindi makatarungang pakiramdam ng karapatan. Ito ay tinatawag na irrational sense of entitlement. Sa madaling salita, iniisip nila na may karapatan silang gawin ang isang bagay o makuha ang isang bagay na hindi naman talaga nararapat o hindi naaayon sa kanilang posisyon. Halimbawa, isipin mo na ikaw ay isang manager ng isang kumpanya at meron kang proyekto na kailangan ng maraming oras at pagsisikap mula sa iyong team. Bilang leader, nagdedesisyon ka na kunin mo yung benepisyo ng mga proyekto na hindi naman nagbibigay ng karampatang pasasalamat o pagkilala sa pagsisikap ng iyong team. Ang pakiramdam mo ay dahil ikaw yung manager, may karapatan kang ma-enjoy yung mga benepisyo kahit na hindi ito ayon sa pagiging makatarungan o sa patakaran ng kumpanya. Sa halip na ibigay nararapat sa iyong team. Iniisip mo na ako ang leader, kaya't entitled ako sa mga benepisyong ito. Sa ganitong paraan, ang makatarungang pakiramdam ng karapatan ay nagiging isang moral na dilema dahil pinipigilan nito ang pagiging makatarungan at ang pagsasaalang-alang ng tamang pagkilala sa trabaho ng iba. Number 3. Individuals may begin cutting corners due to misplaced incentives. Siyempre, kapag nag-uusap-usap tayo tungkol sa mga moral dilemma sa loob ng isang organisasyon, isa sa mga
problema ay ang mga tao, ng mga tao ay ang pagiging mapanlikha o minsan nagpapabaya dahil sa maling insentibo na ibinibigay sa kanila. Halimbawa, isipin mo na may isang kumpanya na nagbibigay ng bonus sa mga empleyado batay sa bilang ng mga benta ng kanilang nagagawa. Kung ang insentibo ay hindi na maayos na itakda, maaaring simulang magbawas ng mga hakbang ang mga empleyado para lang makamit ang kanilang mga target at makuha ang bonus. Halimbawa, isang sales representative na nais makuha ang bonus ay maaaring magbenta ng produkto na alam niyang hindi talaga kailangan ng customer o magbigay ng maling impormasyon para magmukhang maganda ang kanilang sales o record. Sa ganitong sitwasyon, ang maling insentibo ay nagiging dahilan para ang mga empleyado ay mag-cut corners o gumawa ng mga aksyon na maaaring hindi tama pero ginagawa nila dahil sa matinding pagnanais na makakuha ng bonus o reward. Pang-apat, individuals may also feel the need to be obedient to authority even if they are being asked to do something they feel wrong. Ang ibig sabihin niyan, minsan, kahit na may mga bagay tayong nawala. Okay, ang ibig sabihin niyan, minsan kahit na may mga bagay na tayong hindi sang-ayon, napipilitan tayong sumunod sa mga utos ng mga nakakataas sa atin. Halimbawa, kung ang boss mo ay nag-utos sa iyo na magsagawa ng isang proyekto na alam mong hindi tama o hindi etikal, maaaring maramdaman mong kailangan mong sundin siya dahil kahit nag-aalangan ka. Isipin mo na lang na nasa isang kumpanya ka at may boss ka na nag-utos na baguhin ang mga ulat ng kita para magmukhang mas maganda ang performance ng kumpanya sa mga shareholders. Kahit na alam mong mali ito at maaaring magdulot ng problema sa hinaharap, baka pakiramdam mo kailangan mong sundin ang utos ng boss mo para hindi ka mawalan ng trabaho o magalit siya sa'yo. Number 5. Individuals also have the needs for closure, which can lead to conflict avoidance. Ibig sabihin, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong dilemmas ay ang pangangailangan ng tao para sa closure o matapos ang isang bagay kapag may isang issue o problema, minsan ay nagiging sagabal ang pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan kaya't hindi agad nasosolusyonan ang problema. Halimbawa, sa isang kumpanya, maaaring magkaroon ng sitwasyon kung saan may dalawang empleyado na may hindi pagkakaintindihan. Ang isang empleyado ay maaaring hindi komportable na talakayin ng isang issue dahil natatakot siya sa mas malalim na hidwaan upang makahanap ng closure. Maaaring maiwasan ng empleyado ang pag-usapan ang problema sa halip na harapin ito. Ang ganitong pag-uugali ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap dahil hindi ito naresolba ang pangunahing issue at maaaring magpatuloy ang tensyon sa loob ng team. Sa ganitong paraan, tinutukoy natin na ang pangangailangan para sa closure ay maaaring magdulot ng pag-iwas sa mga mahihirap na sitwasyon na sa huli ay nagiging sanhi ng mas malalim na problema sa organisasyon. Kaani, defensive logic is prevalent. Ibig sabihin, ang defensive logic ay isang paraan ng pag-isip kung saan ang isang tao ay nagtatanggol sa kanyang sarili o sa kanilang aksyon sa halip naharapin ang tunay na issue. Para bang ginagamit nila ang mga paliwanag o excuses para ipaliwanag kung bakit hindi nila kailangang baguhin ang kanilang gawain kahit na malinaw na mali ito. Halimbawa, isipin mo ang isang kumpanya na naharap sa isang issue ng hindi patas na pagtrato sa mga empleyado. Ang isang manager ay naabutan na nagbibigay ng hindi pantay na pantay na oportunidad sa promotion. Imbes na kilalanin ang pagkakamali at magsikap na ayusin ito, ang manager ay maaaring magsabi ng ganito talaga sa industriya o hindi naman ito mahalagang issue.
Sa halip na aminin ang pagkakamali o gumawa ng hakbang para magbago ito, ang manager ay gumagamit ng defensive logic upang ipagtanggol ang kanilang sarili at ipaliwanag na hindi naman seryoso ang problema. Sa madaling salita, ang defensive logic ay isang paraan ng pag-iwas sa pagharap sa mga tunay na issue at pag-angat sa sariling interes dahil na mali ang kanilang ginagawa. So, yan ang moral dilemmas in the organization. Okay, this is our activity 2. Bibigyan nyo ng kasagutan itong sitwasyong ito kung paano nyo ito solusyonan. Ang sitwasyon, your partner is dying from a rare disease. Luckily, a cure has recently been invented by a druggist who lives close to you. The druggist is selling the cure for 10 times the amount it cost him to make it. You try to raise the money, but even borrowing your friends or loan from a bank, still, you can't afford it. You go to the druggist and offer him for installment basis, but he refuses even if you beg so badly that your partner is already dying. What should you do? Steal the drug by killing the druggist or just let your partner die? Okay, yan ang inyong activity na sasagutan sa yellow paper at ipapasa sa akin sa ating face-to-face classes. At yan ang ating topic na standard and dilemmas. Sana may naunawaan kayo at maipasa sa akin yung activity on time. Salamat!